U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. Nagsimula na ang pagpapatupad ng Estados Unidos ng blockading nito sa Strait of Hormuz. Ayon kay United States Central Commander Admiral Brad Cooper, kasalukuyan ang nahaharangan ang mga pantalan ng Iran. Ibig sabihin, mapipigilan nito ang kakayahan ng Iran na maglabas at magpasok ng anumang kalakal. Sa ulat ng US CENTCOM, isang Iranian flag cargo vessel ang nagtangkang pumuslit mula Bandar Abbas palabas sa Hormuz Strait. Subalit naharang ito ng US destroyer kaya napilitang umatras. Sa kabuuan, ayon sa CENTCOM, may 10 cargo vessels na ang hindi nakalagpas sa blockading ng US. Sa monitoring ng MarineTraffic.com, isang Malta flag vessel ang kauna-unahang barko na nakalusot sa Strait of Hormuz simula ng US blockading. Ang nasabing barko ay papunta sa Basra, Iraq. Ayon naman sa Iranian Islamic Revolutionary Guard o IRGC, isang barko mula United Arab Emirates patungong Israel ang kanilang pinasabugan nang magtangkang dumaan sa Hormuz Strait. Patunay nila na sila ang unang may kontrol sa nasabing lagusan. Samantala, isang makahulugang tanong naman ang ipinahayag ni Iran Foreign Minister spokesperson Ismail Baghei sa kanyang social media. Pahiwatig ng opisyal, tila sinasabi nito na hindi maipapanalo ng US ang sinimulan niyang laban sa pamamagitan ng pagsikil sa ekonomiya ng mundo o pagharang ng mga barkong pangkalakalan. Babala naman ni Major General Ali Abdullahi ng IRGC kung ipagpapatuloy ng US ang paghaharang sa mga barko ng Iran, isasara nito ang buong Persian Gulf, Sea of Oman at Red Sea. Mangangahulugan ito ng direktang pagsali ng mga piratang Houthi rebels ng Yemen na dagdag puwersa para sa Iran at lalong makaaapekto sa ekonomiya ng mundo. Kasalukuyan nasa Iran si Pakistani Field Marshal Asim Munir upang plantsahin ang mga paghahanda sa inaasahang ikalawang round ng negosasyon ng Amerika at Iran. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. The president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. Ayon mismo kay US President Donald Trump, posibleng matuloy ang ikalawang pag-uusap ng US at Iran anumang araw mula ngayon. Makalipas ang 1 linggo at ilang araw na lang bago ang pagtatapos ng 2 linggong ceasefire sa April 22. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.